Mapitagang pagbati sa inyong lahat. Ako muli ito, si Binibining Baes para sa ating Aralin 3 sa ating Gen Ed 12. Pagbasa at pag-unawa sa mga pangunahing sanggunian sa pagdadalumat. Unahin na natin, ano nga ba ang pagbabasa? Sa aking presentasyon ay makikita nyo ang isang bata. No? Dahil masasabi nyo na ang pagbabasa ay isang kakayahan na kaya nating gawin o maaari nating gawin kahit tayo ay musmus pa lamang. Dahil sa ating pag-uumpisa sa pag-aaral ay isa ito sa una nating natututunan. Kasabay ng pagsusulat ay ang pagbabasa. Ngunit sa pagdadalumat, bakit kailangan natin talakayin ang pagbabasa? Uulitin ko, ang pagdadalumat ay ang pag-iisip ng malalim. Kaya titignan natin yung malalim na pakahulugan sa pagbabasa. Ano nga ba yung tama? May mga estratehiya ba tayong kailangan sa pagbabasa o talagang babasahin lang natin, no? Yung mga teksto na makikita natin. Ngunit sa mga akademikong aspeto, kagaya ng pananaliksik, kailangan natin ng pagdadalumat, no, sa pagbabasa. Kailangan natin ng masinsin na pag-iisip para sa pagbabasa. Dito sa susunod ay makikita nyo na ang pagbabasa ay parang isang simpleng bagay na kung titingnan natin ay boring, no? Una pa lang pag narinig natin na magbabasa tayo, parang nakakatamad gawin. Ngunit pagbuklat pa lamang ng ating babasahin o kaya aklat ay madami na tayong makikita. Una sa lahat ay maliliwanagan tayo sa mga bagay o mga aralin na kailangan nating aralin at magbibigyan linaw ano bang topic, no, o kaya paksa ang ating kailangan. Dito ay talaga namang maliliwanagan kung tayo ay magbabasa at gagamitan ng pagdadalumat. Sa batayang kaalaman sa mapanuring pagbasa, naandito, no, sa ating presentasyon si Gustave Flaubert na nagsabi na huwag kang magbasa ng gaya sa bata upang libangin ang sarili o gaya ng matatayag ang pangarap upang matuto. Magbasa ka upang mabuhay. Si Gustave Flaubert ay isang Pranses na kilala sa realismong pampanitikan. Hindi sa kanya uso yung hindi paggamit sa totoong buhay ng mga kanyang inilathala. Kaya para sa kanya, ang pagbabasa ay kailangan isinasabuhay. Paano nga ba niya binigyang pakahulugan itong sinabi niya na huwag kang magbasa ng gaya sa bata o para libangin lang yung sarili o gaya sa mga matatayag na pangarap? Dito ay ginagamitan ng asimilasyon ang pagbabasa. Ibig sabihin ni Flaubert na kailangan natin magbasa ng masinsin, no? Kagaya nito ni SpongeBob sa ating presentasyon. Tinitignan niya yung field guide at inasa buhay niya. Kailangan niya matutunan kung ano ba yung kailangan niyang basahin o kung ano ba yung nasa kanyang babasahin. Kailangan niya itong i-apply, no? O magamit sa totoong buhay. Dito naman sa susunod nating halimbawa ay kung makikita natin isang pusa nagbabasa ng military strategy, no? Kung sa totoong buhay bilang isang mag-aaral, yung mga aralin na natututunan natin sa iba't ibang asignatura, hindi lamang sa dalumat, ay kailangan natin gamitin sa totoong buhay. Kumbaga, kanina sa nakita natin sa presentasyon, no, madaming nakita pagbuklat pa lamang ng aklat. Hindi literal na gano'n, no? Dahil doon ay ginamitan ng imahinasyon para makita ng mga bagay na iyon. Ngunit sa totoong buhay ay kailangan natin gamitin kung ano nga ba yung mga nabasa natin sa aklat. Halimbawa, sa siyensya, di ba? Yung mga experiment doon, kailangan na sundin natin yung mga bawat proseso o bawat batayan para sa pag-intindi ng science subject. Ganon din sa pagdadalumat. Sunod naman ay si Roald Dahl na batay naman sa kanya, dinadala tayo ng pagbabasa sa bagong daigdig at ipinapakita ang mga nilalang na kagilas-gilas ang naging buhay.
Nasabi niya ito dahil sa kanyang sinulat na Matilda. Ito ay isang aklat na patungkol sa isang bata na nakakakita, no, ng iba't ibang uri ng kagila-gilalas na nilalang o kahit siya mismo ay nagkaroon ng superpower o magic dahil sa kanyang pagbabasa. At ito yung pinapakita ni Roald Dahl na kailangan nating makita, no, habang nagbabasa. At ang kanyang sinulat na Matilda ay nagkaroon na rin ng movie, no, o ng pelikula noong 1996. Ayan, isang taon pa lamang ako ay mayroon na pelikula na mula kay Roald Dahl na nagpapakita ng kahalagahan sa mapanuring pagbasa. Dito, ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagbasa? Para sa mag-aaral na panimulang nagbabasa, no, ang pag-alam sa kahulugan, kahalagahan at mga kasanayang matutuhan rito ay mahalaga upang maging mas epektibo at makabuluhan ang kabuuang karanasan sa pagbabasa o pagbasa. Tignan natin ang kahulugan, kahalagahan at kasanayan. Yun ang importante, no? Para malaman natin kung ano nga ba ang pagbabasa o ang pagbasa. Ayon kay Anderson et al. Noong 1985, galing sa kanilang aklat na Becoming a Nation of Readers, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat sa teksto. Siyempre, no, galing sa aklat o galing sa libro, bibigyan natin pakahulugan yung mga salita na nandun. Ito ay isang complex o kaya step by step, no, na kasanayan na mga nangangailangan ng koordinasyon ng iba't iba at magkakaugnay na pinagmulan ng impormasyon. Halimbawa, no, tayo ay nagbabasa patungkol sa sabihin na natin sa economics, no, sa bansang Pilipinas. Ayan. Mula doon, no, sa pagpapakahulugan ng nasa aklat na binabasa natin, may ikumpara natin sa literal na nangyayari sa totoong buhay natin yung ating na babasa sa aklat na economics, 'di ba? Halimbawa 'yun. Sunod naman ay ang kay Wixon et al. 1987. Ito naman ay mula sa artikulo ng New Directions in Statewide Reading Assessment. Ang pagbasa ay bilang isang proseso sa pagbuo ng kahulugan sa pamamagitan ng interaksyon ng imbak o umiiral na kaalaman ng pagbabasa. Dito pumapasok yung stock knowledge. Ano na ba yung former knowledge natin sa ating mga binabasa? Kailangan pala natin yun, no? Para sa pag-intindi ng ating mga binabasa. Sunod naman ay impormasyong binigay ng tekstong binasa. Dito ay syempre, dahil nga may binabasa tayo, magbibigay ng detalye o kaya ng impormasyon na kakailanganin natin o gusto nating malaman. At ang panghuli ay ang konteksto ng kalagayan o sitwasyon ng pagbabasa. Halimbawa ay ikaw ay nagbabasa sa isang maingay na lugar, no? Malaking parte iyon sa pagbasa dahil nakakaepekto ito sa pagiging epektibo o hindi ng iyong pagbasa. So, batay kay Wixon at sa iba pa niyang mga kasama, kailangan din natin itong pagbigyan na o pagtuunan ng pansin. Dito ay ipapakita ko na kung ano nga ba talaga ang pagbasa. Ang pagbasa ay isang complex na kognitibong proseso ng pagtuklas ng kahulugan ng bawat simbolo upang makakuha at makabuo ng kahulugan. Dito sa umpisa ng ating pakahulugan sa pagbasa, nabanggit yung kahulugan at simbolo sa teksto, no, sa mga nakikita natin dahil hindi lang mga letra ang kailangan natin bigyan ng pakahulugan, kahit yung simpleng tuldok, simpleng huwik, no, kailangan natin bigyan ng pansin, kailangan natin bigyan ng pakahulugan. Mahalaga ang interaksyon sa pagitan ng teksto at mambabasa, na hinuhulma ng mga paniniwala, kaalaman at karanasan ng mambabasa at ng kultural at panlipunang teksto kinalalagyan niya. Ayan. Dito naman ay nakapaloob, no, yung ikaw mismo bilang mambabasa. Ano nga ba yung relasyon mo sa binabasa mo, no?
Ano nga ba yung paniniwala mo, kaalaman mo at karanasan na makikita o magagamit mo habang nagbabasa ka. Ayan, yan po ang pagbabasa. Nabanggit din pala sa una yung kognitibo, no? Ibig sabihin ng kognitibo ay ginagamitan ng isip, ginagamitan, sabi ko nga kanina, na ang pagbabasa ay hindi lamang basta kakayanan, no, ng isang individual na kahit bata ay kaya ito. Ngunit kailangan ng malalim na pag-iisip. Dahil nga nabanggit dito, ito ay kognitibong proseso. Ginagamitan ng malalim na pag-iisip. Ayan. Sa susunod naman ay pag-uusapan na natin kung ano nga ba yung mga pag-unawa sa mga pangunahing sanggunian ng sa pagdadalumat. Ang tekstong akademiko ay nangangailangan ng maingat, aktibo, reflektibo at maparaang pagbabasa o pagbasa. Makakatulong ang mga ito upang higit na maunawaan ang binabasang akda. Ayan, sa maingat, kailangan natin tandaan itong mga ito. Maingat dahil kailangan isa isi sa o sisain, busisiin ang mga ebidensya at suriin kung gaano kalohikal ang teksto at hindi batay sa haka-haka lamang. Dito sa maingat, kailangan nating magtanong, no, kung yung kredibilidad, no, ng ating binabasa at ito ba ay nagbibigay ng totoong impormasyon, ito ba ay batay sa katotohanan. Ayan, kailangan maingat ang ating pagbabasa at kailangan nating suriin o busisiin ng maigi yung mga teksto o yung mga letra o mga simbolo na nasa babasahin nating akda. Sunod naman ay ang aktibo. Aktibo dahil habang nagbabasa ay may pagtatala at anotasyon na ginagawa ang mambabasa upang maging malinaw ang ipinapahayag ng teksto. Nabanggit ko na nga kanina na kailangan aktibo, di ba? O kaya, ibig ko sabihin ay may interaction. Aktibo dapat ang mambabasa dahil kailangan ng pagtatala o pagsusulat at ng anotasyon. Kagaya na nakikita niyo sa aking presentasyon, no? Habang nagbabasa siya ay nagsusulat din ng mga kailangan niyang tandaan o mga punto na kailangan niyang bigyan ng pansin sa pagbabasa. Sunod na riyan ay ang reflektibo. Reflektibo dahil mabibigyang katibayan o patunay ang nabasa kaugnay ng mga kaalaman o ebidensya at sariling kaalaman ng mambabasa. Sa pagbabasa kasi, di ba, hindi lang tayo basta kukuha ng impormasyon. Titingnan natin, o kaya iisipan natin na, ganun pala. O maire-reflect din natin yung sarili natin sa binabasa natin. Dahil nga sabi kanina ni Gustave Flaube na kailangan na naiihalin tulad natin yung ating binabasa sa ating mga totoong buhay o sa ating totoong buhay na dinadanas natin habang tayo ay nagbabasa. Sunod na sa reflektibo ay ang mapamaraan. Mapamaraan dahil maaaring gumagamit o gumamit ng ilang estratehiya upang maunawa ang mabuti ang teksto. Ayan, sa pagbabasa hindi lang tayo basta titingin, no, sa teksto dahil may iba't ibang pamamaraan o estratehiya tayo kailangan para sa ating pagbabasa. Una na riyan ay ang skimming, sunod ay ang scanning, brainstorming, previewing, contextualizing, questioning, outlining, summarizing, evaluating, comparing, and contrasting. Dito, tatalakayin natin yung iba't ibang estratehiya, no, sa pagbasa. At dahil na rin dito, sa mga estratehiya na ito ay magkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa pagsusuri o pagdadalumat ng teksto. Una na riyan ay ang skimming. Ito ay babasahin lamang ang pangkalahatang kaalaman ng teksto ang binabasa. Dito titignan lang natin yung pinaka main point, no, o yung gist na kailangan natin sa ating binabasa. Hindi natin kailangang basahin lahat para sa pagtagal ng pagbabasa, no? Pero
pwede na rin natin gamitin yung skimming para makuha natin yung pinakapunto ng akda na ating binabasa. Sunod na riyan ay ang scanning. Ang scanning naman ay babasahin lamang ang mga espesipikong detalye patungkol sa tekstong binabasa. So kung ang skimming, yung pinakapunto no, ng teksto, dito naman ay yung mga detalye na sumusuporta sa pinakapunto ng ating akda. Ibig sabihin, supporting details, no? Kung kanina ay main point or main idea, dito sa scanning ay mga supporting details na ating kukuhanin. Sunod na riyan ay ang brainstorming. Ito ay ang pagkakaroon ng iba't ibang ideya na bumubuo ng iisang kaalaman. Ayan, sa brainstorming kasi, no, habang nagbabasa tayo, habang nagre-reflect nga tayo no, sa ating binabasa, madami tayong maiisip na impormasyon o maalalang impormasyon galing sa umiiral nating kaalaman o sa ating stock knowledge or background knowledge. Ngunit dito sa brainstorming ay maiintindihan natin kung ano ba yung iisa na kaalaman na pumapatungkol dun sa iba't ibang ideya na naiisip natin o naibibigay ng mga kasama natin. Kailangan natin, dahil kailangan natin nga ng iisang punto sa ating binabasa, ay magkakaroon tayo ng isang kaalaman kung gagamitan natin ito ng brainstorming. Sunod na riyan ay ang previewing. Pasimpleng pagsilip no, sa nilalaman ng introduction, ang paggamit ng skimming at pagtukoy ng sitwasyong retorikal. Dito sa previewing, mas pinasimple pa no, yung skimming at scanning dahil dito introduction lang talaga yung titignan. Titignan natin yung main point at papagbigyan tuunan natin ang wika na ginamit no, sa ating akda. Kumbaga halimbawa, ito ba ay malalim na pag-aakda o malalim na pagbibigay ng impormasyon o hindi, no? Ito ba ay isang tula? Ito ba ay isang maikling kwento? Yan, dito sa previewing, makikita na natin kung ano nga ba talaga ang ating binabasa. Sunod na dito ay ang contextualizing. So contextualizing, ito ay ang pagsasaayos ng teksto sa paraang historical, biographical, at nakabatay sa konteksto kultural. Ayan, dito sa contextualizing, para tayong nagbibigay ng kategory sa ating binabasa. Tinitingnan natin kung ano nga ba yung mas mahalaga na, yung impormasyon na naibigay na dati pa o yung impormasyon na ibinibigay na sa ngayon o yung makabagong impormasyon na meron tayo sa aking presentasyon. Makikita nyo no, umaga at gabi o kaya yung luma at bago. Ano nga ba talaga yung mas mahalaga pang pagtuunan ng pansin, no? Kailangan ba natin yung mga lumang ideya na ibinigay ng ating mga proponents o yung mga bago na lang ngayon, no? Yung mga 2000, early 2000 na impormasyon. Titingnan natin dyan. Susuriin natin, bubusisiin natin kung ano nga ba talaga yung mas maganda na makapagbibigay sa atin ng impormasyon. Sunod na dito ay ang questioning. Naglalaan ng katanungan para sa mas malalimang pagkakaintindi sa teksto. Ito ay ang pagsasaad ng tanong tungkol sa nilalaman ng teksto. Importante din kasi talaga na nabibigyan ng katanungan yung ating mga babasahin. Kagaya nga sa kadalasan nating nararanasan sa literatura o sa mga panitikan no, na nasa ating aklat, kadalasan ay o talagang laging may mga tanong sa pagkatapos ng storya o pagkatapos ng kwento. Dahil dito ay mabibigyan natin ng tuon kung ano nga ba yung ibig sabihin o kung ano nga ba yung nakapaloob sa ating binabasang teksto o akda. Sunod na dito ay ang outlining. No? Isa ito sa pinakamahalagang estratehiya sa pagbasa no? O kaya sa pagsusuri. Dahil dito ibinubunyag ng outlining ang pangunahing estruktura ng tekstong binabasa. Ito ay maaaring bahagi ng pag-aanotasyon. Dito, naranasan ko yung pag-outlining no, na kay estudyante din kagaya ninyo dahil nakita ko na maganda ang binibigay na
strategy o kaya estratehiya ng outlining kagaya dito sa halimbawa sa litrato sa aking presentasyon, no, makikita natin sa Roman number 1 kung ano nga ba yung nakapaloob dito sa ating babasahin. Sunod ay yung parang supporting information para sa ating introduction nakalagay dito, di ba? At sunod-sunod na yan, may mga A, tapos minsan pa yan may A1, A2, di ba? O kaya 1.1, 1.2, ganyan. Tapos hanggang sa iba't ibang Roman numbers na yung mapuntahan natin dahil ito ay nagbibigay tulong sa ating pagsusuri o pagbasa gamit ang outlining. Sunod na dito ay ang summarizing. Ito naman ay nag-uumpisa sa nabuong outline o kung saan ito ay ang buod ng buong argumento ng teksto sa pinaikling babasahin. Ayan, dito sa halimbawa ko, no, may malaking aklat, tapos may mas maliit na mula doon sa malaking aklat. Dahil nga po ang ating summarizing ay buod, no, pinaikli lamang o mas bigyang punto kung ano nga ba yung kailangan natin sa ating binabasa. Sunod na riyan ay ang evaluating. Ito ay sinusuri ang pagiging lohikal ng teksto, ang kredibilidad, at ang epektong pang-emosyonal nito. Sa evaluating kasi, makikita na natin yung pinaka-ideya na matututunan natin, yung pagiging totoo ng ating binabasa. At syempre, yung dating nito sa atin bilang tao tayo na maapektuhan talaga habang nagbabasa. At ang pinakahuli ay ang comparing and contrasting, no? Dito paghahagilap ng pagkakaparehas at pagkakaiba sa pagitan ng teksto upang maunawaan itong mabuti. Sa comparing and contrasting, no, masyado ng palasak na ginagamit ang Venn diagram. Ayan, ito ay nasa aking halimbawa sa presentasyon dahil sa gitna, no, bibigyan natin ng pagkakaparehas ng dalawang pinagkukumpara, no? At sa gilid ng dalawang bilog ay bibigyan natin ng pagkakaiba yung dalawang bagay na ating binibigyang kahulugan. At gamit ang Venn diagram ay bilang isang konseptong mapa, no, ay makakatulong para sa pag-intindi o sa pagsusuri ng ating binabasa at sa pagdadalumat makakatulong ang Venn diagram. Ayan. Kahit anong baitang, no, o kahit nasa kolehiyo na kayo, ay mahalaga na marunong o maalam tayo gumamit ng Venn diagram. At para sa ating aralin ay hanggang doon na lamang. Maraming salamat. Muli, ako ito si Binibining Baez para sa ating Gen Ed 12, Dalumat ng sa Pilipino. Maraming salamat.